Magandang araw mga kababayan. Sa ating mainit na balita, tukoy na kung sino ang kabit ni Liz Satanas Mags. Isang nakakagulat ng balita ang lumabas matapos madiskubre na ang kabit umano ni Liz Satanas Mags ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ng pamilya. Ayon sa mga ulat, si Pangulong Kuting Jr. na kinikilalang matatag at kalmado sa harap ng mga pagsubok ay hindi makapaniwala ng mabalitaan ng pangyayari. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, nahuli si Liz Satanas Mags kasama ang di umano'y kabit sa isang kwarto sa isang eksklusibong hotel. Ang nasabing lalaki ay matagal nang itinuturing na kaibigan ng pamilya Marcos, kaya't hindi akalain ni Pangulong Kuting na ay mangyayari ang ganitong uri ng pagtataksil sa loob mismo ng kanyang pamilya na sirkulo. Nagbigay na rin ng pahayag ang ilang malalapit na pamilya tungkol sa gulo at kalituhan na idinulot ng balitang ito. Sa kabila ng pangyayaring ito, tikom pa rin ang bibig ng palasyo ukol sa opisyal na pahayag mula kay Pangulong Kuting at kay Liz Satanas Mags. Subalit ayon sa ilang mapagkakatiwalaang sources, labis ang pagkabigla at pagkalungkot ng Pangulo sa mga pangyayari. Tila hindi pa rin siya makapaniwala na ang nasabing kanyang matalik na kaibigan ng pamilya ang nasa likod ng kontrobersiyang ito. Samantala, patuloy ang investigasyon ukol sa detalye ng insidente at hinihintay pa rin ang panawagan ng publiko ang anumang kumpirmadong pahayag mula sa kampo ng Kuting Jr. Maraming netizens ang naglabas ng kani-kanilang opinyon sa social media at pati ang pananaw ng mga tao sa issue. Ang ilan ay naniniwalang totoo ang balita, habang ang iba naman ay nagtatanong kung may katotohanan nga ba o ito isang lamang paninira. Sa ngayon, nananatiling para isipan sa marami kung paano haharapin ni Pangulong Kuting ang sitwasyong ito, lalo na't nakapagbigat ng damok hindi lamang sa kaniyang pamilya kundi sa imahe ng kaniyang pamumuno. Tunay ngang aabangan natin ang mga susunod na kabanata sa kwentong ito at umaasa ang lahat na magkakaroon ng linaw sa isyong ito sa lalong madaling panahon. At yan nga ang balitang ating aabangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na isyu at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan.